Anyway, mga kababayan, eto na nga ho, 'no? Mukhang ang basa ko po doon sa pagsasalita po, pang-ilan natin 'to, pang-apat. Mukhang ang basa ko po sa pagsasalita ni General Torre, mga bossing, patungkol ho doon sa hitman, doon sa sinasabi ni VP Sara na inutusan niya, eh, mukhang tukoy niya, eh, 'no? Oh, eto, Then we'll make our mukhang conclusions. mukhang tukoy or, naka-focus sila sa pag-iimbestiga doon sa, sinasabi ni VP Sara na babanat daw ho kay Pangulo, kay, First Lady at kay Martin Romualdez, mga bossing. Oh, eto. We'll be determining the facts of the case. We'll be establishing what transpired. We will make a chronological events of this. We'll make the complete records of this, and then after that, we'll analyze and discuss these facts of the case. Ang instruction is Ihinto muna natin yan, mga kababayan. Kaya po, ang titulo ng ating vlog ngayon sa araw na ito, madaming malilintikan. Ano ba yung tinitle ko dyan? Madaming malilintikan. January 2025, matataranta na ang mga DDS, ang mga Duterte. Bakit ho, mga kababayan? Siguro akala ninyo, mga kababayan, siguro ang akala ninyo ay tapos na. Oh, wala na, hindi na pinag-uusapan yung banta ng Vice Presidente. Oh, wala na, hindi na pinag-uusapan yung tungkol doon sa confidential funds, etc., etc. O wala na, tapos na yung pag-iimbestiga ng Quad Committee kay dating Pangulong Duterte. Hindi po, no? Christmas break lang po ngayon, Disyembre. At natitiyak ko ho, mga kababayan, gaya na din po sinabi ni General Torre, iimbestigahan at mismong hahagilapin at mismong tutukuyin kung meron ba talagang hitman o meron ba talagang tagategi ang ating Vice Presidente. So lahat ho yan, mga bossing. Ako, panigurado ho. Pagsapit ho ng sabihin na natin na ano ba unang Lunes ng January. Pagsapit ho ng unang Lunes ng January, tingin ko A2, ayan. A2, A3, mga magbabalikan pa lang. Unang Lunes, A6. Mahihilo ho tayo sa mga lalabas na mga balita. Sabi ni Godofredo Corpus, si Dado nga. Si Dado, feeling lang yan. yung isa, yung ano, yung parang may sapak, feeling lang yun eh. No? Feeling matapang lang yun. Bisitin ko ng bisitin nyo sa vlog ko, baka ano yun, baka atakihin na yun eh. Di ba? Hindi, pero meron kayong punto dyan, ha? Kung bakit nyo naman nasasabing si Dado. Nagmumura, di ba? At ang sabi, sinabi? Uubusin namin kayo lahat. Uubusin na kami kayo lahat. PI kayo. Nagagalit doon sa vlog, mga kababayan. Hindi mag-chill lang. Ano ho? Hindi lang mag-chill. Tuloy natin to. To investigate the incidents. Okay? Hindi si Vice ang iniimbestigahan dito. Yun ang talagang tutok ng PNP. Kasi specifics na yun eh. So, nandun tayo. Ayun ha. Pero, kailangan pa din umattend, no? Kailangan pa din umattend ng ating Vice Presidente doon sa NBI, mga kababayan. Pero mukhang hindi na a-attend eh. Bakit to? Kasi 'di ba ang sabi niya, sabi ni Corazon Bayubay, sige, banat lang. Sino po ba babanatan natin? Mga si dating Pangulong Duterte? Si VP, sino po ba babanatan natin? Banatan na natin. Halika na. Si Dado ba? Kasi doon sa huling mga vlog natin, no? Hindi na ho inatinan ng Vice Presidente yung sa NBI, mga kababayan. At mas umattend doon sa Thanksgiving daw ho. Biruin mo, 10:00 yung sa NBI, yung sa Thanksgiving,
alas 11 naman, mga kababayan. So, wala ho, 'no? Nagtataka naman ako sa Vice Presidente, lagi niya hong sinasabi, mga kababayan, ano ako, lawyer ako, 'no? Ako ay mambabatas. So, alam ko yung mga sinasabi ko na makakasuhan ako at hindi. Dapat 'to kung gano'n, rektahan, pumunta na siya do'n. Sabi ni Corazon Bayubay, lahat ng DDS, pati si Dado, banatan na natin yang mga 'yan. Wala na nga akong nagko-comment ng mga DDS, bakit wala ng comment yung mga DDS? Paano pinost ko na diyan yung iko-comment nila, nakakahiya naman kapag inulit ho nila, 'di ho ba? Sa level na yun ang talagang abot namin. Kung totoo nga bang may hitman, kung totoong baka naman walang hitman. Tingin ko meron. Tingin ko meron ho. Kagaya niyan, ayan 'di ba si Dado nga sinasabi niyo mga kababayan, ano yung sinabi niya dun, "Uubusin ko kayong lahat." Posible 'yan, 'no? At tingin ko din ho, sa gigil ng ating Vice Presidente mga kababayan dahil nga, wala silang maisagot doon sa mga confidential funds na ang pinapalabas nila sa tao, kami ay pinupulitika, kami ay iniipit lang dito. Kung iniipit lang ho mga bossing, napakadali na sabihin sa taong bayan na, "Eto yung sagot namin. Tingnan niyo nasagot namin lahat." Pero hindi pa din sila tumitigil. Sagot lang ang kailangan natin mga bossing, pero ayaw nila. Ang ginagawa ho nila sa pagsagot nila, ayun, yung mag-aartihan ho na pupuntahan si Lopez doon sa loob ng Congress, 'no, yung nakakulong tapos magpapaawa na, wala na ho kaming ilaw dito. Pinatayan na ho kami ng ilaw. Tapos makita-kita natin sa video yung papasok at babasahan sila, 'no. Ma'am, puwede pong pakibuksan natin yung ilaw. Nasa loob pala yung switch. Yung sinasabi nilang, nawala na yung mga cellphone nila ninakaw daw ho. Samantalang nakita sa video nagte-text yung isang kasamahan nila. Doon ho nila inuubos yung oras nila mga kababayan, Doon sa mga paalibay-alibay, doon sa pagda-divert ho, hindi doon sa mismong magso-solve nung kanilang problema. Mga bossing, yang mga drama naman na yan, pansamantalang pupukusan ng tao, pagkatapos ho, babalikan pa din at tatanungin pa din ho sila doon sa mga gustong malaman patungkol ho dun sa mga pondo at mga confidential funds. So, tumatagal lang ho yung problema. Kung talagang gusto nilang matapos, sagutin. 'Di ho ba? Sagutin. Ganun lang naman ho yun, mga kababayan. Tapos eto, nadagdag pa ho itong problema na ito sa Vice Presidente, mga kababayan. Imbis na ho, hanggang dun lang yung problema, doon sa confidential funds, sa gigil ng Vice Presidente, pag ako nategi, may inutusan na akong tao na wag tigilan si Martin Romualdez, si Bongbong Marcos at si Lisa Marcos. Ayun, dagdag problema ho. Tapos biglang papasukan pa tayo ni La Itera, nandiyan na ho, shout out sa'yo La Itera, 'no? Mamaya magme-message na naman sa'kin yan, eto content mo dito sa Congress, Anyway mga kababayan, tuloy, Baka naman yan ay figure of speech na naman. Kami, baka guni-guni na lang din ng Vice Presidente, puwede din ho yun, 'no? Dahil yung mga nakikita nating mga kilusan at galawan ho ng Vice Presidente parang lutang na din ho paminsan, 'no? Baka nakakaisip na ng kung ano-anong hallucination. we'll just be limited on the investigation. So just establish the facts of the case. We will examine this and discuss this vis-a-vis the laws, relevant laws, and then we'll make our conclusions and we'll make our recommendations, and that's it. Yan ho, mga kababayan. Panigurado ho ako na pagpasok ho ng unang Lunes ng January, nako, ayan, matataranta na naman ho ang mga Duterte, mga bossing, 'no? Lalo na manggagaling kay La Itera yung ibang mga iba-vlog natin.
about sa Quadcom, about diyan sa Congress. Oh. Di mo ba?